Dumami tayo ng we welcome sa Espiritu Santo. Mataas-mataas ang iyong pamahalaan, ipitin ang inyong kilikili. Dahan-dahan
encouragement, accountability. Tayo pong lahat ay accountable kay Lord. Mayroon tayo kasing mga responsibility at tayo mananagot sa Diyos bilang mga magagawa pagharap natin sa Panginoon. Kaya mahalaga po yung mga workers ay nakikinig, hindi nagdadaldalan, kundi dito nakaharap. Dinadahan-dahan ko nga dahil para maunawaan yung kasi medyo may echo ako sa church. So, lahat ng workers dapat nakikinig ngayon. Okay? Yung akin pong binasa, masyado namang malapit dito sa aking camera nito. Yung akin pong binasa ay sulat ni St. Paul sa mga taga-Thessalonica, the Church of Thessalonians. At nakikita po natin kung ano yung kanyang tema ng kanyang paalala sa Church of Thessalonians. Kasi nagkaroon sila ng problem. So, St. Paul encouraged them, encouraged St. Paul ang mga Maiko kasi, maiko. at doon sa i-challenge Maiko nga. na ang Panginoon ay huling babalik. Para nagkalit sa mga mananampalataya, pinakita niya kung paano sa pagbabalik ng Panginoon ay may mga sufferings, may mga kapighatian na mararanasan. At kung hindi tayo magiging tapat, ay maaari kang maiwan. Eh sinasabi ni St. Paul sa ating binasa na tayo magpaalalahanan, lalo na yung mga tao na tutulog sa relon. Ibig sabihin, those people who are spiritually asleep na kapatid, mga tao tulog sa pananampalataya, pinapaalalahanan ni St. Paul sa matulog sa verse 4, sabi ko, makinig kayo. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kasi namin kadiliman ang sumisimbolo sa kasalanan. Darkness is the symbol of sin. Ang kadiliman ay sumisimbolo sa pamumuhay ng isang tao sa kasalanan. At sinasabi niya, hindi na tayo panig sa dilim. Tayo ay panig sa liwanag. Di malayo mo. Tayo ay panig sa liwanag. At sabi na, kaya hindi kayo magbibigla sa araw na yun na darating na parang magnanakaw, tinutukoy yung pagbabalik ng Kristo na inahalin tulad sa thief in the night. The thief in the night, yung magnanakaw. Hindi na lang tayo magbibigla. At ang sabi ron, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Mas marami na sila sa musika. Malaki
lalo na tuluran ng pandemic, di ba? Ang naging effect ng pandemic, yung mindset ng mga Kristiyano, lalo na sa mga manggagawa, na iba ang mindset ng tao. Naging negative ang kanilang pag-iisip, nawala yung positivity, yung pagiging positive thinking, yung iniisip na laging positibo, nawala. Bakit? It is the effect of sufferings na dinanas noong pandemic. Kaya ang kailangan ngayon ay more encouragement to serve the Lord. Yung hindi mawala, yung kanilang matibay at malalim na pagsampalataya sa Diyos. Hindi mawala yung focus na dapat ay kay Kristo tayo nakafocus. Dahil si Kristo lang ang makapagbibigay sa atin ng kasapatan sa ating buhay. Si Kristo lang ang magagawa ng lahat ng bagay. Kaya dapat ako tayo nakafocus kay Jesus. Sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Hindi doon nakapokus tayo sa yung effect ng pandemic. Ako pamibig ng tao, ang hirap, ang hirap, ang hirap, ang hirap. Kaya kung ano yung pamibig ng tao, yun ang nangyayari sa atin. Now, encouragement. Tandaan niyo po, sabi ko ng ating pong topic, encouragement in sufferings. Believers are encouraged by loving care. Yung pag-ibig, yung pagmamahal, loving care, and faithful promises, yung tapat na mga pangako sa atin ng Diyos. Faithful promises of God, and by example. Kailangan may example nakikita, ginagawa. Example and support. Kailangan may support. And prayers. Panalangin ng kapwa mananampalataya. Manalangin. Ano daw yung encouragement? Ang encouragement daw ay nakikita sa halimbawa natin. By example,
mag-aayon. Magugulat ka. Bakit ganun? Sapagkat kitang-kita ng Diyos from the very beginning that we say, "Yes, Lord, I will serve you with all my heart." Kitang-kita ng Diyos ang bawat ginagawa natin, example or anuman na aming ginagawa araw-araw. Ay kitang-kita ng Diyos. Ayun ang sinasabi sa encouragement in suffering. Believers are encouraged by the loving care, pagmamahal, and faithful promises. Tapat na mga pangako na mula sa Diyos. Faithful promises of God, and by the example, yung ginagawa natin na example, halimbawa sa ating kapwa, yung sinasabi sa isang kasabihan, action speaks louder than words. Mas matindi raw ang pag-uusap ng ginagawa natin kaysa sa ating sinasalita. Mas madaling maakay ang sino man sa atin kung nakikita sa ating araw-araw na buhay ang magandang daloy ng Espiritu Banal sa buhay ng bawat tao. Example, support, and prayers. Example, support, and prayers. Example yung ginagawa natin. Support yung mga by action ginagawa mo. And prayers, panalangin. Magpanalangin na. Mahalaga po yung intercessor. Yung mga intercessor, yung mga nag-faith pray. Yung mga intercessory prayer. Sama mo yung success na magiging tagumpay ng ating anniversary is coming August 17 and 18. Mahalaga yun. Noong last year, 39th year, 12 Saturday, pumupunta ako kasama yung mga kasamahan na nag-pray sa Luneta kasi mahalaga yung consecration. Yung i-consecrate yung lugar, i-consecrate yung mga dadalo, i-consecrate yung lahat ng gagawin natin doon. Yung itinatalaga, i-consecrate, iniaalay, inahandog sa Diyos ang lahat ng mangyayari. At dahil doon, panahon ng bagyong August, walang bagyo na naganap successful ang 39th year anniversary. Bakit? May una na namin, may sama-sama nag-pray, may mga nag-intercede. The backbones of the ministry. Ang tao kapag may diferensya ang backbone sa likod, yung buto sa likod, hindi na makakatayo. Baluktot ka na. Pag may diferensya yung backbones, yung ribs dyan sa likuran. Kaya makikita mo, mayroong ganyan na. Halos lumapat na yung mukha sa lupa. Kasi yung backbones mo, may diferensya. At yun po yung ministry, backbones. The backbones of the ministry is the intercessory prayer. Kapag hindi matibay, hindi ginagawa ang mga responsibilidad na bawat isa. All of us are intercessors. Lahat ay nagpapalalamin kaysa sa ginagawa namin na tayo namin nagkakasal. Pray one another. Part of encouragement. Pray one another. Lagi sinasabi sa St. Paul. Pray one another. Rejoice in the Lord always. At ang panalangin sensitive. May klase sa talaga pinagkakasama.
natin ang buhay. Alam mo yung prayer is our life. Hindi yan duty, yan responsibility. Buhay natin ang panalangin. Kaya pag hindi ka nagdadasal, hindi ka na mabubuhay. Para kang multo, kumikilos, gumagalaw, pero patay ka na. At maraming ganun. Si Kristo, naalala si Jesus Christ, gumigising ng maaga para manalangin. Naghahanap ng isang tahimik na lugar. Mag-isa siya, nananalangin. Saan man siya pumunta, nagdarasal. Diyos na nananalangin. Pero nagdadasal siya. Bigyan kaya tayong tao. Sa ating kasi mga tao, lagi tayong tinatamad. Tinatamad magdasal. Tinatamad lumalo. Tinatamad pumalakta. Encourage one another by example, by support, and by prayers. At ginagawa daw yun sa panukalaan. Sabi roon ay by loving. Sa pagpagitan ng pagmamahal. Encourage them of God's love. Kung ang Diyos ay nasa sa atin, express the presence of God in you because God is love. Amen. Amen. Diba sabi ng 1 John 4, verse 7 to 8, God is love. Ang tao lang na makapag-i-encourage sa isa't isa kung ang Diyos ay nasa Kanya at ang Diyos na yun ay pag-ibig. Kaya yung mga tao ang nag-i-encourage sa isa't isa, bunga nung nasa Kanyang puso ang Diyos na pag-ibig, umiibig tayo sa isa't isa. That's why we encourage everyone. We encourage everyone to work, to help, to support sa pamagitan ng iba't ibang paraan as God servant. Bilang mga nagulog ng Diyos. Ang hirap. Now, the first encouragement of God's love, first, ang daan ko is care. Sabihin niyo, care. Pag sinabing care, yung pag-iingat. Yung pag-iingat. The care of the Father. Yung pag-iingat ng Ama sa atin. Sabi ng Psalm 103, verse 13, kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, ganyan din naman siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ganda na sinabi, no? Kung paano nahahabag ang Ama sa anak, ganyan siya, nahahabag siya, ang Diyos, si El Shaddai ang Ama, nahahabag siya sa lahat ng tao na may takot sa Kanya. Ano ibig sabihin ko na may takot sa Kanya? Yung bang, sabi ko kanina, the symbol of sin, yung darkness, yung may takot sa Diyos, may takot ko naman sa kasalanan. Amen. Kasi namin may takot ka sa Diyos, iniiwasan mong gumawa ng hindi makalulugod sa Diyos. Iniiwasan natin na masaktan natin ang puso ng Diyos sa paggawa natin ng mali.
magiging sanhi ng pagkakasala. At sasabihin, ang sponsor po ngayon sa Thomas ay Batangas, pagkatapos iba naman yung nandun at hindi taga Batangas. Kaya yan compromising sin. Hindi nagkakasala ako. Dahil sasabihin sa ito, may sponsor po ngayon ng Thomas ay Batangas, pagkatapos nagbigilan ng pera, para kumakoy, tagaganito. We are compromising sin. Kasalanan po yun. And we are not performing in our duty. At pagkakalap natin sa kalimutan ko na sinabi sa ating pinilasa, magsusuli tayo and we are responsible of what we are doing every day that passes by. Diba? Mahirap po pag nagsisikap tayong maligtas. Yes, niligtas na tayo ng Panginoon, pero kailan yung final salvation? Sa pagbabalik ni Jesus. Sa pagbabalik ng Panginoon. Doon tayo magsusulit, doon tayo magre-report kay God. Kung ano yung pinagagawa natin dito, nagsinungaling ba tayo, nandara ba tayo, coordinator tayo, secretary treasurer, nakilupitan ang apostolo, pinupitan yung chapter, pinupitan yung pari sapagkat binawas muna ang expenses. Di kinupitan mo yung tatlo. Diba? Kinupitan mo yung parokya, yung percentage ng parokya, pinupitan mo yung apostolo. Kinupitan mo yung tatlo, yung share ng ano. Bakit? Eh, binawasan na agad ng mga expenses na hindi naman yung rules and regulation. You are compromising sin. Nagko-compromise ka. At kala mo iligtas ka. Pagdating ng panahon, susulit ka yung mga pinagdalaya at pinagagawa natin. Taas ang kamay ng mga secretary treasurer. O katulad tumataas. Taas ang kamay ng mga secretary treasurer. O yan, alam niyo ano yung duties at responsibilidad niyo. Kahit yung preachers, yung inyong mga disciples sa inyo, kahit sasabihin ano, manindigan kayo sa truth. Manindigan kayo sa truth o sa tama, hindi kayo maninindigan at nagko-compromise sa mali. Kasi sama-sama tayong magkakasala, sama-sama tayong mag-impyerno kapag tayo nag-compromise sa kasalanan. Wala akong kausap. Kung tayo may care, kung tayo ay nag-care sa isa't isa, sa physical, in a natural life, in a natural world, mas matinding mag-care tayo sa ating spiritual world. Dahil ang spiritual life is eternal, ang buhay na walang hanggan. Eh kung tayo nagko-compromise sa kasalanan, mapupunta tayo sa walang hanggang pagdurusa. At ito yung sinabi ng Revelation 21 verse 8. Malaking anya ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, at mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Ang mga mamamatay tao at mga mapakiapi, at ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangkukulam, at mga mandaraya, at ang lahat ng sinungaling, sabi doon sila'y ibubulit sa lawa ng naglalagablab na sukre na siyang ikalawang kamatayan. Mahirap magsinungaling because liar go to hell. And the father of a liar is Satan. Ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Kaya't pag sinabi natin, ang host po ngayon doon mas na ito
ay Batangas, tapos ang lamp naman ang nanduroon, sinungaling tayong lahat. At ang mga sinungaling ay mapapasaapoy ng impyerno. That's why I'm not compromising sin. I stand on the truth and nothing but the truth, because the truth will set us free. Prayerful yung byuda. Pag sinabing byuda, wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi lang literal na walang asawa, kundi sa spiritual life. Sa spiritual life, wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya kung ang inaasahan lang natin ay ang Diyos, walang ibang ginagawa kundi makapag-communicate sa Diyos, makipag-usap sa Diyos, at sa patuloy mong makikipag-usap sa Diyos. Sabi doon, ang hukom na masama sa kakulitan ng aming pray at kakatawag ka hihigit ng tulong sa hukom na masama na napilitan na siya ibigay ang katarungan. Ikaw pa kaya ang Diyos ay hindi masamang hukom, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay kapal, ang Diyos ay kasita, ang Diyos ay and He's always caring for us. Diba pangako niya, I will never leave you nor forsaken you. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan. Kaysa tayo mag-compromise sa kasalanan, magtiis ka. That is happening. Dahil sa kabila ng pagtitiis, may kasaganaang darating. Sa kabila ng pagtitiis, may kasaganaang darating. Grabe! Ako po'y ibinanganak na very, very poor. Ako lang po yung lalaki, kaya sabi ko lagi ako ang gwapo. 3 taon pa lang po ako, namatay yung tatay ko, pinatay po siya ng bayaw niya. Kaya nabuhay ako sa pagkaalipin sa sama ng loob at paghihiganti. Kaya naman dahil pinatay yung tatay ko, lahat ng lupain na aming sinasaka, kinuha sa amin. At wala na kaming makain. No, ako po'y medyo lumaki na. Dahil yung mga kapatid ko, puro babae. Yung nanay ko na dadagdag ko lagi umiiyak sa harapan ng tungko. Anong tungko yun? Yung 3 bato rin doon at luluto, mayroong mga baho. Panay ang puso, umiiyak dahil sa hirap ng buhay. At alam mo yung luluto, kunting kanin, tinagdag na saging, yun ang pinagtitiisa namin. Kaya lahat ng mga kapatid ko hindi nakapag-aral. Pagkatapos ko ng elementary at paalam, tinariyo ako ng mga. Poor na poor. Matinding suffering. Matinding pagtitiis. Sa pagtitiis ng nanay ko na hindi na siya nag-asawa, siya po'y nabalo ng mahigit mga 29 years old. Maagang nag-aasawa ng panahon yun. Sipin niyo yun. Pero sa kabila ng pagtitiis, yung tiniis ko, kunting kanin, minsan walang kanin, minsan walang kain,
Hindi ang Diyos magpapabaya kapag nakikita niyang ang bawat naglilingkod sa Kanya ay nandun yung pagtitiis. Hindi hahayaan ng Diyos na habang panahon tayong nagtitiis at nag-iiga sa taga-kapila at pagtitiis ay biyaya na kalahan. May biyaya na kalahan. Ay, di ko po naranasan ang makipalkada na ako'y nagbibilatan. Di ko po naranasan yung mga gawain, puro ako pagtatanim, pagtulong sa aking magulang, sa aking nanay. Hindi ko naranasan yung barkada, hindi ko naranasan paglaro, hindi ko naranasan yung mga naranasan ng mga bata. Pero tingnan nyo, after po na ako po, nakapag-aral pa ako ng high school doon sa barangay namin kasi nagkaroon po ng barangay high school. Pagkatapos ko po noon, 1975, nagpunta na ako ng Maynila. Yung mga kapatid ko na hindi nakapag-high school po yun. Dahil walang pera. Pero tingnan niyo po, nung ako pumunta ng Maynila, doon ko nakilala ang Panginoon pagkatapos ng mga trials pa rin at mga pagsubok. Pero nung makilala ko ang Diyos, diyan ko nakita na ang Diyos ay di nagpapabaya, na ang Diyos ay supplier ng lahat ng bagay, na ang Diyos ay mayaman, na ang Diyos ay nagpapala, na ang Diyos ay hindi niya mababayan. Amen! Amen! Kaya ako, ito, buhay. Nagtitiis man, pero may biyaya doon. Yung dating squatter, ayun, binigyan na ng biyaya. Alam Diyos ay nag-iingat, sabi nga po rito, the care of the Father, ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Hindi tayo titigilan na bigyan ng Diyos kung tayo ay patuloy na tatawag sa Kanya tulad ng byuda. Hingi ng katarungan sa masamang hukom. Masamang hukom yun, pero binigay sa Kanya katarungan. Eh yung Diyos ba kaya na mabuti? Yung Diyos ba kaya na maaasahan? Yung Diyos ba kaya na nagpahiram ng ating buhay? Hindi naman ang Diyos na makapagtitiis na ang buhay na presensya niya. Sabi ng John 14:6, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay mo. Sabi ni Jesus, ako ang buhay ninyo. Jesus is our life. Siya yung buhay natin na tumitibok ngayon. Siya yung ating hininga ngayon. Siya yung ating lakas ngayon. Siya ang lahat-lahat sa atin. Second Corinthians chapter 1 verse 3 to 5. Ano ang sabi ko doon? Sabi ko sa Biblia. Second Corinthians chapter 1 verse 3. Second Corinthians 1:3-5. Pakinggan niyo po ito. Sinasabi ng banal na kasulatan. Second Corinthians 3. Chapter 1. Sabi rito, pakinggan niyo ito. Pakinggan niyo, nakikinig ba kayo? Sabi ng Second Corinthians chapter 3, verse 1 to 5. Akala ba ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba ay tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Sabi rito, yun nga ba yung aking binabasa? Oo, 2 Corinthians chapter, mali yung nabasa ko kaya sabi ko bakit dito? 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Sabi rito, makinig kayo, malapit na tayo matapos. Sabi ko rito, purihin natin ang Diyos at Ama. Ang sabi ko po sa binasa ko, purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoon. Yung pagpuri na yun, may biyayang darating sa kanila.
Kaya gusto ko kasi kayo uuwi lahat at pantay-pantay. Sabi ito ng Banata, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating pagkakasal. Ang Ama ng kahabagan. Ang Ama ng kahabagan. Pag sinabing kahabagan, caring God. Nahahabag. Bakit nahahabag sa iyo? Dahil gusto niyang ikaw ay i-take care ng Diyos. At ang sabi ron, inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian. Sabi rin, inaaliw ng Diyos tayo. Naranasan ni St. Paul, inaaliw ng Diyos tayo lahat. In times of suffering, God is there to help us. Noong panahon yung iyak ako ng iyak, lagi lang nakikita ko yung nanay ko na umiiyak sa harap ng tondo na panay na ang puso. Dahil iniisip niya, yung siniluluto niya ngayon, ang iniisip niya yung bukas. Para yung babaeng balo. Yun naman mga kamag-anak ko, excuse me. Yung iba nila hindi kami tinutulungan. May mga kaya sila, hindi man. Pero hindi kami tinutulungan. Pero alam niyo, nung kami inialak ni Lord, sila'y naghihirap. Pero never kami nagtanim ng sama ng loob at kami tumulong. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga tao nagtitiis na walang ibang nalasahan. Pero yung mga hindi nagre-reklamo, matatanda na, pero bumaya. At yun namang mga nagkasakit na tapat sa Diyos, sufferings yun, trials yun. Yung mga kagaya ni Brother Mike, bakit siya nagkapaganon? Kasi galit ang demonyo kapag tapat ka. Ang demonyo, sisirain ka. Dahil ayaw ng demonyo mga ahapay sa paanan ng Diyos. Kaya minsan nagkakaroon ng pagkakasakit. Di ba sa inyo nagkakaroon din? Pero tandaan natin, kahit ano mangyari, whatever happens, ano man ang dumating sa inyong buhay, sa inyong mga paglilingkod sa Diyos, laging sasabihin na natin, itataas ang kamay, praise the Lord in everything, praise God in everything, happy God, praise the Lord, hallelujah! Wag na wag po kayo magreklamo. Kaya nga pagtitiisin, sarilihin nyo na lang. Ako ganun ang ginagawa ko. Iniiyak ko na lang sa Lord. Pag nakita ko na kayo, bakit ka umiiyak? Wala. Hindi ko pinapahalaga. Kasi pag nakikipag-usap ako sa Diyos, masyadong emotional ako. Kasi napipil ko yung kanyang presence. At
Kaya pag ako nagpuri sa Panginoon, talagang sabi ko, Lord, paano ba ibigay natin yung bigay ko? Huwag yung ibigay yung pangalapan sa siya. Kasi gusto na ba naman yung siya ay nasusubog ng lahat ng papuri, lalo na sa Panginoon. God is omniscient God, tandaan niyo po. Lahat kilos, bulong, buntong hininga pa nga ang sabi ng servant leader. Alam mo ng Panginoon. Kaya ano sabi po ng banal na aklat, mga kapatid dito, politiko yung sinasabi niya. Ano yung sinasabi niya? Magtiis. Pangalawa po, so tandaan nyo, the care of the Father, yung pag-iingat. Always remember God is a caring God. Kung ang Diyos ay Diyos na mapag-ingat, mahabagin, maawain, dapat yung mga followers nito, caring children. Kinikare natin ang isa't isa. Hindi yung nagpapabayan, hindi yung nagsisiraan. Kung gusto mo maging coordinator, magsabi ka lang. Kasi yung mga anak ng Diyos, ibibigay sa iyo yung posisyon. Yung mga anak ng Diyos, mapagtiis yan. Kung ikaw ay pinag-iintrisan, gusto ikaw ay kunin sa iyo yung coordinator, ibigay mo. Yung gusto mo, kunin yung posisyon. Diba si Brother Mike sabi niya, bakali, nung hindi siya pinibigay. Ano sa konsensyon ng ating Bishop Bakali, ating spiritual advisor, hindi kami ang tinawag para dyan. Ikaw ang tinawag dyan. Kaya, isip ko na yung mga sabi na tinawag mo, yung mga pagsasabi ng mga tao, iisip ko na ang mga lingkod ng Diyos kung ano ang persecution, yung mga sabi. The sympathetic understanding of Jesus Christ. Naunawaan ng Panginoon yung ating mga pagtitiis. Naunawaan ng Diyos lahat yan. Hinihinga ng Diyos para naman yung water. Yung water, hindi lahat ng tubig, hindi mainom kasi contaminated na ng may gason. Pero kapag purified water, napakalinis, kahit galing sa kanal, kapag na-purified, kaya mong inumin. Ganon din tayo, galing tayo sa mga bulok na buhay, pero sa kabila ng lahat, pinupurify si Lord. At dahil doon, yung natitira na nasala ng Panginoon, yun yung sabi ng Panginoon, yung mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang dami ng mga kasamahang workers na nawala, lalo nung nag-pandemic. Ako mayroong nanay na lagi kong hinahanap. Inaaka po yun na wala na. Nagpaksalay na. Isang iniiyak ko sa Lord. Nasaan sila? Ayaw ng payagan ng mga anak. Natatakot. Di ba sabi ng Panginoon, fear not, for I am with you. Huwag kayong matakot, sabi ni Jesus. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon.
labanan nyo ang Diablo, sabi ni Jesus, lalayuan niya kayo. At pag kayo lumaban sa Diablo, iingatan kayo ng aming Panginoon. Pag ako'y nagbinilay, mayroon po akong green book na prayer book. Nakasulat lahat ko yung mga pangalan ko pinagkikay. At pag naalala ko, pinapaisip ng Panginoon, sa dami kong pinanghinawakan mga area, may mga pinapaalaala sa iyo. Sa pananalangin ko yun, naalala ko, minsan, pero naalala sa kaya, hinanap ko sa Facebook, nakikita ko doon condolence, yung pala kinuhanan ni Lord, kaya pinapaalaala. Bakit pinapaalaala ng Panginoon? Minsan, dati yung mga kasamahan pinapaalaala, sapagkat maaring sila'y waiting, hindi makapasok sa langit. Dahil mayroong bahiduri, sabi nga, we need to be purified. Maging malinis ang kalooban, maging malinis ang isipan, maging malinis ang puso, at pag tayo purified, malinis ang lahat-lahat, tayo makapapasok sa pinangako ng Diyos, ang buhay na hahantong sa langit. Amen. Salamat naman. Kala ko pinasalubungan ako. Hindi, joke lang. Nagbibiro na po. Kala ko pinasalubungan ako sa akin. Nagbibiro na. Yan po mga kapatid. So, sympathetic. Ibig sabihin ng sympathetic talaga, ang Diyos ay nakikiisa sa atin. Dahil siya ay all-knowing, nakikita niya, nararanasan niya tayo kung siya'y nasasaktan o kung tayo nasasaktan siya. Kung tayo may mga problema, parang lalo na siyang namumroblema. Yung problema natin, siya ang nagpapasan. Dahil sinabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, diba ano sabi mo? Ipagkakipala niyo sa Kanya, sa Diyos, ang lahat ng inyong kapatislahan at ang Diyos at siyang pag-iingat sa amin. Tayo naman who take care of us. Iingatan niya tayo, sasamahan niya tayo, hindi na tayo pababayaan kung paano nawala sa aking buhay na ako'y abang-aba, pero ang aking harapin at tumunin ang Panginoon at nag-yes ako sa Kanya hanggang ngayon, hindi na ahas, binigyan, tinagpala, tinawal at sabay, ang good health, wala sa akin. 69 years old, good health. Sa December 1, 69 na ako. Pero sabi nung iba, batang-bata, mukhang 39. Sa pagkatuan ng aking iniisip, yun ang nangyayari. Mga and finally! Ito, hindi nakahala. And finally!
Okay? Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mabasag niya ang diablo. Na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ang diablo may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao. Sa pamagitan naman ng kamatayan ni Jesus ay pinalaya ang lahat ng tao. Na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Ang mga tao ay inalipin ng takot. Yan ang effect ng pandemic. Dahil ang pandemic ay galing sa kaaway. Naalipin ng tao sa takot, kaya mga natakot hindi na dumalo. Yung mga natakot hindi na maglingkod. Yung mga natakot na baka silang mawalan. Ngunit kayong nananatiling tapat hanggang wakas, kayo ang sasagana ang buhay. Kayo ang sasagana. Ang nananatiling tapat hanggang wakas ang sasagaling tao. Kaya kayo susuko, don't give up. Always fix your eyes unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Si Kristo na siyang may-ari ng ating buhay. We are only His instrument. We are only an steward of God. Kaya ano sabi nun? Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan. Sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Tayo po yun. Mga anak ni Abraham. Kaya kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya ay maging isang pinakapunong pari na mahabagin ang lahat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At kayo'y matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Purihin ang Panginoon. Tandaan mo, the encouragement in suffering is the care, yung pag-iingat ng Ama sa atin. The sympathetic understanding, yung simpatya ng Diyos na pinadala si Jesus para sa atin. At ang panghuli, the comfort of the Spirit and the promises. Yung Holy Spirit na binigay niya sa akin, na in times of suffering ay itutumor tayo. Hindi